Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin, Father Wade. Araw ng Martes sa ika-20 linggo sa karaniwang panahon, sa ating pagninilay, magandang simulan natin ito sa mga salita na nagsasabi, mahal ka ng Diyos. Naniniwala ka. Mahal na mahal ka ng Diyos. Sa iba, hindi ito kapanipaniwala. Hindi ito katanggap-tanggap. Papaano mo masasabing mahal ako ng Diyos kung ganito ang hirap na dinaranas ko sa buhay? Papaano mo masasabi na mahal ako ng Diyos kung kinukuha niya ang mga taong malapit sa akin? Papaano mo masasabi na mahal ako ng Diyos kung puro pasakit, hirap at pagsubok ang ibinibigay niya sa akin? Kung talagang sinasabi mong mahal ako ng Diyos, bakit hindi ko ramdam? Di ba ganyan minsan ang naririnig natin na sinasabi ng iba o maging tayo mismo? Yan ang mga salitang lumalabas sa ating mga bibig. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga hukom, pinadala ng Diyos ang kanyang anghel sa isang simpleng lingkod na ang pangalan ay Gideon. Ito ay napapabilang sa pamilyang halos walang sinasabi, hindi kilala, walang pwedeng ipagmalaki. Pero ang ipinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng anghel kay Gideon ay ang mga salita na nagsasabi, sumasa iyo ang Panginoon, matapang na bayani. At hindi ito mapaniwalaan at matanggap ni Gideon. Bakit ganito ang pamumuhay namin kung talagang sumasa amin ang Panginoon? Bakit wala siyang ginagawang kababalaghan? Bakit ganito ang sitwasyon namin at kami pinabayaan na ng Panginoon? Valid ang lahat ng sinasabi ni Gideon sapagkat ito naman talaga ang kanilang nararanasan, na para bang sila'y pinabayaan na ng Diyos, pinaparusahan ng Diyos, iniwan ng Diyos. Kaya nga nung sinabi ng anghel ng Panginoon, sumasa iyo ang Panginoon, hindi ito mapaniwalaan at matanggap ni Gideon. Papaano ko maililigtas ang Israel ayon sa sinasabi ng Diyos? Ang aming sambahayan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakamahina sa amin. Pansinin natin ang mga sinabing ito ni Gideon na totoong-totoo ang siyang naging pamantayan ng Diyos upang siya ang piliin upang magligtas sa bayang Israel. Alam ko na ang iyong lipi ang pinakamaliit sa buong sambahayan ni Manases. Alam ko na ikaw ang pinakamahina sa lahat. Pero ako ang kikilos sa pamamagitan mo. Lulupigin mo ang bayang Israel at sila'y mapapasa iyo at sila'y susunod sa iyo. At hindi pa rin makapaniwala si Gideon. Kaya sinabi niya,
Kung talagang ang Panginoon ang nagsasabi niyan sa akin, hihingi ako ng tanda. At kung doon mapatunayan ko na ang Diyos nga talaga ang nag-uutos sa akin, ako'y susunod sa Kanya. At nangyari na pinatunayan ng Diyos sa Kanya na siya nga ang nag-uutos at nagsasabi kay Gideon, ililigtas mo ang iyong bayang Israel. Mga kapatid, ang unang pagbasang ito, ang halimbawang ito sa buhay ni Gideon ay halimbawa na makapagbibigay sa atin ng inspirasyon. Hindi totoo yung minsang sinasabi natin, pinabayaan na ako at kinalimutan ng Diyos. Hindi totoo yung minsang sinasabi natin, pinaparusahan, pinahihirapan ako ng Diyos. Ang pinaka-totoo, mahal tayo ng Diyos. At alam niya kung kailan niya ibibigay sa atin ang mga bagay na kailangan natin. At alam niya kung papaano niya tayo tutulungan sa kanyang sariling pamamaraan. At sa sinabi ni Gideon, ang aming sambahayan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakamahina sa lahat. Iyan ang magiging daan upang mangyari na ang Diyos ay kumilos at gumawa ng hakbang para mangyari ang kanyang kalooban. Kaya iyan din ang malinaw na sagot kung bakit may mga pagkakataon ang pinipili at tinatawag ng Diyos para sa kanyang gawain at misyon ay yung mga taong sa tingin ng tao mahina, hindi karapat-dapat. At naroon agad ang tanong, bakit siya? Iba ang pamantayan ng Diyos. Iba ang pamantayan ng tao. Amen.